May mga gabi na bigla kang mapapaisip, kailan ba nagsimulang maging too much ang pagmamahal? Dati, simple lang eh. You cared, you checked in, you wanted to be close. Pero ngayon, tinatawag ka ng clingy. At ang mas masakit, unti-unti mo na ring pinaniniwalaan. Kaya nagsimula kang magpigil. Hindi ka na agad nagre-reply, pinipigilan mo yung sarili mong magtanong ng, okay ka lang ba? Kahit gusto mong sabihin na, miss na kita, hindi mo na lang sinasabi. Hindi dahil hindi mo na nararamdaman, kundi dahil natakot ka. Natakot kang maging sobra. Natakot kang mawalan dahil sa paraan ng pagmamahal mo. Pero eto yung hindi mo napapansin. Hindi ka naging clingy. Hindi ka nagbago para maging too much. Ang totoo, ngayon ka lang talaga nagmahal ng totoo. Kasi kapag hindi mo pag-gaanong gusto ang isang tao, madali lang maging chill. Madali lang maging detached. Walang pressure, walang risk. Pero kapag dumating na yung taong bigla kang nagiging vulnerable, doon nag-iiba ang lahat. Bigla mong gustong malaman kung okay siya. Bigla mong gustong maramdaman na nandyan pa rin siya. Bigla mong gustong mag-invest, hindi lang oras, kundi emosyon. At doon ka nila tatawaging clingy. Pero isipin mo to, kung ang isang tao ay nauuhaw, masasabihan mo ba siyang too much dahil gusto niyang uminom ng tubig? Hindi, kasi natural yon. At ganun din ang koneksyon. Kapag may nararamdaman kang lalim, natural lang na hanapin mo rin yung lalim na yon pabalik. Psychologically, may tinatawag tayong attachment need. Hindi ito kahinaan. Ito yung built-in sa atin bilang tao. We are wired to connect, to seek closeness, to feel safe with someone. Pero kapag napunta ka sa taong hindi kayang ibigay yon, doon nagiging problema ang normal mong pangangailangan. Bigla kang nagmumukhang needy kahit ang totoo ikaw lang yung handang magmahal ng buo. At minsan, ang pinakamalupit na twist dito, hindi ikaw yung mali. Mali lang yung taong pinaglalaanan mo ng pagmamahal. Kasi sa tamang tao, yung mga bagay na tinatawag nilang clingy, yun yung tatawagin nilang care. Yung pag-check mo, concern. Yung pag-miss mo, appreciation. Yung pagiging present mo, security. Hindi ka ipaparamdam na sobra ka. Hindi ka papahuhulain kung gusto ka ba o hindi. Hindi ka matatakot magpakatotoo. Dahil hindi mo kailangang magbawas ng sarili mo para lang magkasya sa taong hindi ka kayang punuin. At siguro, eto yung kailangan mong marinig ngayon. Hindi mo kailangang matutong magmahal ng mas kaunti. Kailangan mo lang mahanap yung taong hindi matatakot sa dami ng kaya mong ibigay. Yung taong hindi ka tatawaging clingy, kundi pipiliin kang mahalin sa parehong lalim. Kasi ang totoo, hindi ka clingy. Ikaw lang yung taong sa wakas natutong magmahal ng walang takot. At balang araw, may makakakita rin nun at hindi ka na nila hihilingin magbago. Dahil sa kanila, sa wakas, sapat ka na.